Ang anak ng isang mayamang negosyante ay naging bulag. Mula pa nang siya'y isilang hanggang sa isang batang babae ang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang mga mata na hindi kailanman naisip ng sinuman. Ang araw na iyon ay isa sa mga araw ng tag-araw, kung saan sikat na sikat ang araw at dala ng hangin ang amoy ng bagong lutong bibingka at puto bumbong mula sa mga malalapit na tindahan kasabay ng mga sigaw ng mga nagtitinda na tumatawag sa mga dumadaan. Abalang-abala ang plaza gaya ng dati. Ang mga nanay ay namimili ng mga prutas. Ang mga tatay ay nag-uusap tungkol sa balita. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa pagitan ng mga pwesto ng tinda. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon naglalakad si Tala, isang maliit na batang babae na 11 taong gulang na walang sapin sa paa, suot ang isang kupas na bestida na marahil ay kulay asul noon. Ginugulo ng hangin ang kanyang buhok at ang kanyang madilim na mga mata ay tumitingin sa mundo taglay ang isang kapayapaan na halos tila hindi totoo. Tila ba nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Bago tayo magpatuloy, sabihin sa amin kung mula sa ang lungsod o probinsya kayo nakikinig. Mahalaga ito upang malaman kung hanggang saan umaabot ang ating kwento. Naglalakad ang mga tao lampas kay Tala, nagkukunwaring hindi siya nakikita. Ang ilan ay nakakunot noo kapag nakikita ang kanyang mga paang walang tsinelas. Ang iba ay nagtitikom ng labi at iniiwas ang kanilang paningin. Ngunit hindi sila pinapansin ng batang babae. Naglalakad siya. Nang mabagal tila may hinahanap na isang bagay o isang tao. Tinititigan niya ang mga mukha ng mga estranghero, ang mga upuan sa parke, ang mga bintana ng tindahan. Bigla siyang huminto sa isang kahoy na upuan. Sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno ng akasya nakaupo ang isang batang lalaki. Ang kanyang malinis na puting polo na gawa sa mamahaling lino ay lutang na lutang sa gitna ng maraming tao. Ang tela nito ay napakakintab kaya tila hindi totoo sa ilalim ng sikat ng araw. Isang maitim na salamin ang nakatakip sa kanyang mga mata. Nakaupo siya ng tahimik na nakapatong ang mga kamay sa kanyang tuhod at bahagyang nakataas ang ulo, tila matamang nakikinig, sinusubukang isipin kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Naglakad si Tala patungo sa upuang iyon. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, halos walang tunog, ngunit naramdaman ng batang lalaki ang kanyang presensya. Bahagya niyang inikot ang kanyang ulo papunta sa direksyon niya. Kumusta, sabi ni Tala sa mahinang boses habang umuupo sa dulo ng upuan. Nagulat ang batang lalaki. Malinaw na hindi niya inaasahan na may lalapit sa kanya. Kumusta, sagot niya nang may pag-aalangan. Kinakausap mo ba ako? Oo, simpleng sagot ng batang babae. Bakit mag-isa ka lang na nakaupo rito? Ang batang lalaki ay tumawa ng mahina at malungkot. Masyadong mabigat para sa isang kasing edad niya. Dahil kahit may mga tao sa paligid ko, mag-isa pa rin ako. Hindi ko sila makita. Bulag ako. Pinagmasdan ni Tala ang kanyang mukha ng ilang segundo bago nagtanong ng malumanay. Ano ang pangalan mo, Mateo? Sagot niya. At ikaw, Tala? Ikinagagalak kitang makilala. Tala, sabi ng batang lalaki na may tipid ng ngiti. Ikaw ang unang tao ngayong araw na kumausap sa akin, sa halip na tingnan ako ng may awa o umiwas ng tingin. Bakit naman ako iiwas ng tingin? Tanong niya nang may pagtataka. Hindi ka naman nakakatakot na tao, hindi ka lang nakakakita sa ngayon. Sa ngayon, pag-uulit ni Mateo, kakaiba. Anong ibig mong sabihin? Ikiniling ni Tala ang kanyang ulo na tila may naririnig na siya lamang ang nakakarinig. Makatutulong ako sa iyo, sabi niya nang may katiyakan na naging dahilan upang mapaupo ng tuwid si Mateo. Tutulungan ako. Ang kanyang boses ay tila hindi makapaniwala, ngunit puno rin ng pag-asa. Alam mo, dinala na ako ng papa ko sa mga pinakamagagaling na doktor sa bansa. Lahat sila ay iisa ang sinasabi na wala na itong lunas. Paano mo ako matutulungan? Hindi ka naman doktor. Hindi nga ako doktor, sagot ni Tala ng mahinahon. Pero may isang mas makapangyarihan kaysa sa sinumang doktor sa mundong ito. Ang ibig mong sabihin ng Diyos. Kumunot ang noo ni Mateo. Hindi ko binabanggit ang kanyang pangalan, bulong niya na pinalambot ang kanyang boses. Ang alam ko lang ngayong araw ay maibabalik ko ang nawala sa iyo. Nararamdaman ko ito. Walang sinabi si Mateo. Ang pag-aalinlangan at isang hindi maipaliwanag na pagtitiwala ay naglalaban sa kanyang kalooban, ang pagtitiwala sa isang batang babaeng walang sapin sa paa na may mahinahong boses. Paano kung nagkakamali ka, tanong niya sa mahinang tinig? Paano kung hindi, sagot ni Tala na kasing banayad din? Hindi ba't karapat-dapat itong subukan? Ilang metro ang layo, sa tabi ng isang maliit na tindahan ng mga diyaryo, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng madilim na damit. Siya si Don Arturo, ang ama ni Mateo. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak mula sa malayo gaya ng lagi niyang ginagawa kapag lumalabas sila. Tiyom ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nakapako sa bata. Hindi matanggap ni Arturo na ang kanyang kaisa-isang anak ay hindi kailanman makikita ang mundo. Binili niya ang maitim na salamin na iyon.
Hindi para protektahan ang mga mata ng anak kundi para protektahan ang kanyang sarili mula sa imahe ng mga walang buhay na pupil na nagpapaalala sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan. At ngayon nakikita niya ang isang dungis-dungisang batang babae na nakaupo sa tabi nito at kinakausap ito. Nanigas si Arturo ngunit hindi muna gumalaw. Ang mga tao ay karaniwang iniiwasan si Mateo, hindi nila ito nilalapitan. Ano ang kailangan ng batang babaeng ito? Ang kanyang kamay ay dumulas patungo sa kanyang telepono, handang tumawag ng mga gwardya anumang oras. Sa upuan, dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang kamay at inilapit ito sa mukha ni Mateo. Maaari ba, tanong niya sa mahinang boses? Natahimik si Mateo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong gagawin mo? Tanggalin mo ang iyong salamin, sabi ni Tala. Kailangan kong makita ang mga mata mo. Maingat na hinubad ni Mateo ang maitim na salamin at ipinatong ito sa kanyang hita. Ang kanyang mga mata ay malabo na tatakpan ng putla at tila ulap na lamad. Halos hindi gumagalaw ang kanyang mga pupil. Pinagmasdan ito ni Tala nang malapitan ng walang takot o awa. Magtiwala ka sa akin, bulong niya. Hindi kita sasaktan. Pangako. Nagpupunta ako sa iyo, sabi ni Mateo, nagulat sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Talagang nagtiwala siya rito kahit ilang minuto pa lamang niya itong nakilala. Marahang hinawakan ni Tala ang kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Sa pagkakataong iyon may naramdaman siyang pambihira. May isang bagay sa loob ng kanyang mata na nagsimulang gumalaw, humiwalay kumalas, hindi masakit. Kakaiba at medyo nakakapanibago ngunit hindi masakit. Nang buong pag-iingat, tila may hawak na isang napakahalagang bagay, inangat ni Tala ang isang manipis at halos naaaninag na lamad mula sa kanang mata nito na tila manipis na sinulid na hinabi mula sa liwanag at hamog. Ang lamad ay kuminang sa ilalim ng araw, sumasalamin sa lahat ng kulay ng bahaghari. Ano iyan, bulong ni Mateo? Ang humaharang sa iyong paningin, sagot ni Tala, taglay ang kaparehong katahimikan. Inilagay niya ang lamad sa kanyang palad at inabot ang kabilang mata. Naulit ang parehong proseso, ang parehong pag-iingat, ang parehong kakaibang pakiramdam ng paglaya. Ang ikalawang lamad ay napunta sa tabi ng una at pareho itong kuminang, tila may sariling buhay. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Sa simula, puro maliwanag na ilaw lamang ang kanyang nakita. Pagkatapos ay naging mas malambot ang liwanag at nagsimulang lumitaw ang mga hugis ng malabo. Hindi malinaw ngunit totoo. Nakita niya ang silweta ng batang babae sa kanyang harapan. Ang madilim na anino ng kanyang buhok, ang paraan ng pagngiti nito. May nakikita ako, humahangos niyang sabi sa nanginginig na boses. Tala, totoo, may nakikita ako. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Arturo. Namumutla ang kanyang mukha, nakakuyom ang mga kamao. Anong ginawa mo sa anak ko, sigaw niya. Biniyak ng kanyang boses ang hangin at napalingon ng ilang mga dumadaan. Nananatiling mahinahon si Tala, hawak pa rin ang kumikinang nalamad sa kanyang mga kamay. Tinulungan ko siya, simpleng sagot niya. Tinulungan, hinawakan ni Arturo ang balikat ni Mateo at hinila ito papalapit sa kanya. Sino ka? Anong ginawa mo sa kanya, Papa? Teka. Natatarantang sigaw ni Mateo. Papa, makinig ka sa akin. Nakakakita ako ng liwanag. Nakakakita ako ng mga hugis. Nakikita kita. Naging tahimik ang plaza. Tumigil ang mga nagtitinda sa pagtawag ng mga mamimili. Natahimik ang mga tao. Isang babae sa malapit ang nagtakip ng kanyang bibig gamit ang kamay. Isang lolo na nagtitinda ng dyaryo ang nag-alis ng kanyang salamin. At pinunasan nito, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tinitigan ni Arturo ang kanyang anak nang hindi makapagsalita. Bumilis ang kanyang paghinga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong sinabi mo? Bulong niya. Nakakakita ako, Papa, pag-uulit ni Mateo habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Nakakakita ko ng liwanag. Nakikita ko ang mga tao. Nakikita ko ang mukha mo ng malabo. Pero nakikita ko ito. Napaluhod si Arturo sa harap ng kanyang anak at hinawakan ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Tinitigan niya ang mga mata ni Mateo at nakita niyang nagbago na ang mga ito. Nawala na ang mga ulap. Gumagalaw ang mga pupil bilang reaksyon sa liwanag. Imposible ito salungat sa lahat ng sinabi ng mga doktor. Ngunit nangyayari ito roon mismo. Paano mo ginawa ito, tanong ni Arturo sabay baling kay Tala. Nakatayo ito ilang hakbang ang layo na hawak pa rin ang kakaibang lamad. Nagsimulang magkumpulan ng mga tao sa kanyang paligid. Sila ay nagbubulungan, nagtuturukan. Ang ilan ay nilabas ang kanilang mga telepono upang mag-video. Sa lamang ka ba ito, bulong ng isang babae? O isa itong himala, sagot ng iba. Sino ka, tanong ni Arturo habang tumatayo. Paano mo nalaman nagagana ito? Tinitigan siya ni Tala gamit ang mga madilim nitong mata. Masyadong mature para sa kanyang edad. Hindi ko alam, sabi niya sa malumanay na boses.
Naniwala ako at minsan ay sapat na iyon. Naniwala ka? Umiling si Arturo. Alam mo bang sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa ang kaso niya? Inikot na namin ang kalahati ng bansa para humanap ng lunas tapos bigla ka na lang darating at hindi niya matapos ang sasabihin. Tumanggi ang kanyang lohikal na isipan na tanggapin ang kanyang nakita. Ngunit ang mga mata ng kanyang anak ay hindi maikakailang ebidensya na may himalang nangyari. Kailangan nating pumunta agad sa ospital, sabi niya sa wakas. Kailangan makita ito ng mga doktor. Mateo, suotin mo ang salamin mo. Aalis na tayo. Pero papasimula ng bata. Tala, aalis na tayo, matigas na pag-uulit ni Arturo. Sa kanyang boses ay walang pasasalamat kundi takot. Takot sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Takot na ang kanyang mundong itinayo mula sa lohika at pera ay gumuguho. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo at dinala siya sa itim na SUV na nakaparada sa malapit. Lumingon ang bata, sinusubukang makita si Tala sa gitna ng maraming tao, ngunit patuloy siyang hinihila ng kanyang ama nang hindi siya pinapahintong huminto. Teka, sigaw ni Tala sa likuran nila. Dalhin niyo ito. Iniabot niya ang lamad ngunit hindi man lang lumingon si Arturo. Tumabi ang mga tao para palampasin ang mag-ama at sa loob ng ilang segundo ay naglaho sila sa loob ng sasakyan. Umandar ang makina at lumayo ang sasakyan. Nakatayo si Tala sa gitna ng plaza habang pinagmamasdan silang umalis. Ginugulo ng hangin ang kanyang buhok at ang dalawang manipis na lamad ay nanginginig sa kanyang kamay tulad ng pakpak ng paru-paro. Ilang tao ang lumapit. Nene, paano mo ginawa iyon? Malumanay na tanong ng isang matandang babae. Tiningnan siya ni Tala at ngumiti ng matamis. Kinuha ko lang po kung ano ang humaharang sa kanyang paningin. Pero ano iyon, iginiit ng babae. Hindi ko rin po alam pag-amin ni Tala. Nakita ko po ito nang tiningnan ko ang mga mata niya at nalaman kong kailangan ko itong tanggalin. Nagsimulang magkanya-kanya ang mga tao bumalik sa kanilang mga gawain nagbubulungan tungkol sa kanilang nasaksihan. Sabi ng iba ay isang panlilin lang iyon habang ang iba naman ay sumusumpa na nakakita sila ng himala. At naglakad si Tala ng mabagal palayo sa plaza, mahigpit na hawak ang lamad na patuloy na kumikinang ng bahagya sa kanyang kamay. Ngunit nangako kami na magkukuwento ng isang mahalagang bagay. At heto na kung ano ang matutuklasan ng mga doktor sa ospital at kung ano ang sasabihin nila kay Arturo na magtutulak sa kanya na pag-isipang muli ang lahat ng pinaniwalaan. Anya hanggang sa araw na iyon. At ang desisyong gagawin niya pagkatapos noon ay magpapabago hindi lamang sa kanyang buhay kundi pati na rin sa buhay ng maraming iba pa. Ngunit magpatuloy tayo ng hakbang-hakbang. Sa loob ng sasakyan, idinikit ni Mateo ang kanyang mukha sa bintana, sinisip-sip ang bawat imahe, bawat kislap ng liwanag. Papatingnan mo, bulalas niya. Nakikita ko ang mga gusali, ang lalaki nila. At ang mga puno, berde, ang mga puno. Diba? Tama ang hula ko. Mahigpit na kinapitan ni Arturo ang manibela hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko ng daliri. Hindi siya makapagsalita. Nakabara ang kanyang lalamunan at magulo ang kanyang isip. Nakakakita ang kanyang anak. Ang anak niyang bulag simula ng ipanganak ay nakakakita na ngayon. Pero paano at sino ang batang babaeng iyon? Paano kung pansamantala lang ito? Paano kung pagkalipas ng isang oras ay bumalik ang lahat sa dati? Papa, nakikinig ka ba sa akin? Tanong ni Mateo. Habang hinihila ang manggas ng kanyang ama. Sabihin mo sa akin, hindi ito panaginip. 'Di ba? Hindi anak, sagot ni Arturo sa garalgal na boses. Hindi ito panaginip. Pupunta tayo sa ospital. Susuriin ng mga doktor ang lahat. Sinalubong sila ng ospital ng mga pamilyar na pasilyo at matapang na amoy ng disinfectant. Halos tumakbo si Arturo sa registration. Iginigiit na asikasuhin agad ang kanyang anak. Nagsimulang magsalita ang nurse tungkol sa pila at schedule. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Arturo at makilala ito, kinuha niya ang telepono nang walang pag-aalinlangan. Makalipas ang 20 minuto, nakaupo na sila sa klinika ni Dr. Santos, isa sa mga pinakamagaling na doktor sa mata sa Pilipinas. Sinuri niya si Mateo, 6 na buwan na ang nakararaan, at nagbigay ng huling hatol na wala ng pag-asa. Don Arturo, hindi ko naiintindihan kung bakit dinala niyo ulit ang bata. Simula ng doktor habang sinusuot ang kanyang puting coat. Napag-usapan na natin na suriin niyo lang siya pagputol ni Arturo. Parang awa niyo na ngayon din. Kumunot ang noo ng doktor ngunit tumango. Pinaupo niya si Mateo sa silya, binuksan ng ophthalmoscope at sinimula ng pagsusuri. Lumipas ang 1 minuto pagkatapos ay isa pa. Walang sinasabi si Dr. Santos ngunit dahan-dahang tumaas ang kanyang mga kilay. Pinatay at binuksan niya ang instrumento, chinecheck ang mga settings. Imposible ito, bulong niya. Anong imposible? Agad na tumayo si Arturo. Dahan-dahang humarap sa kanya ang doktor. Malinaw ang kanyang cornea. Gumagalaw ang kanyang mga pupil sa liwanag.
ang kanyang retina. Don Arturo, wala akong nakikitang anumang sakit. Paano naging wala lumapit si Arturo sa kanya? 6 na buwan na ang nakararaan sinabi ninyong meron siyang congenital retinal degeneration at cloudy cornea. Naaalala ko ang sinabi ko, sagot ni Dr. Santos habang tinatanggal ang salamin para punasan ito ng nanginginig na mga kamay. Pero ngayon nakakakita ako ng malulusog na mga mata. Iho, sabihin mo sa akin. Anong nakikita mo, tanong niya kay Mateo. Nakikita ko po kayo, sagot ni Mateo nang nakangiti. Nakikita ko ang puting coat ninyo ang salamin sa inyong ilong at nakikita kong mayroon kayong mababait na mga mata. Natahimik ang doktor bago nagmamadaling lumabas ng klinika. Makalipas ang 1 minuto, bumalik siya kasama ang 2 pang doktor. Nagsimula ang isa pang mas malalimang pagsusuri gamit ang iba't ibang kagamitan. Nagbubulungan ng mga doktor, umiiling at paulit-ulit na sinusuri ang mga resulta. Sa wakas, ang pinakamatandang doktor, isang pagod na lalaking may puting buhok, ay tumingin kay Arturo. Hindi namin ito maipaliwanag. Sa medikal na aspeto, ang nangyari sa anak ninyo ay imposible. Ang kondisyong nakita namin 6 na buwan na ang nakararaan ay hindi nawawala ng kusa. Kaya nagkamali kayo ng diagnosis, bulong ni Arturo. Bagamat walang katiyakan. Hindi kami nagkamali, matigas na sagot ni Dr. Santos. Nasa amin ang mga resulta ng tests at scans, ang sakit niya ay totoo at malala. At ngayon wala na. Humanap siya ng mga salita. Ang matatawag ko lang dito ay, isang himala. Napaatras si Arturo at napasandal sa sandalan ng upuan. Himala. Ang salitang iyon ay tila katawa-tawa sa kanyang mundo kung saan pera, impluwensya at teknolohiya ang lumulutas sa lahat ng problema. Sanay siyang bumili ng solusyon, kunin ang mga pinakamagagaling at panatilihin ang kontrol. Ngunit ngayon ay nahaharap siya sa isang bagay na hindi sumusunod sa anumang patakaran. Maaari ba ninyong ikwento kung anong nangyari, tanong niya. Habang sinusubukang manatiling mahinahon, isang batang doktor na hindi nagsasalita hanggang sa oras na iyon ang kinabahang tumikhim. Sabi ng bata, isang batang babae raw ang nag-alis ng manipis na lamad mula sa kanyang mga mata. Baka uri ito ng congenital membrane na hindi nakita ng aming mga gamit. Pero ano, nanigas si Arturo? Pero walang membrane na basta-basta na lang naaalis ng kamay, patuloy ng doktor. Ilang taon na kaming nag-aaral ng ophthalmology. Wala ni isa sa amin ang nakakita ng ganitong bagay. Huminga ng malalim si Dr. Santos. Don Arturo, hindi ako naniniwala sa Diyos. Buong buhay ko sa siyensya lang ako naniniwala. Ngunit ngayon wala akong maibigay na siyentipikong paliwanag sa inyo. Malusog ang inyong anak at labis ko itong ikinagagalak, pero kung paano ito nangyari, hindi ko alam. Nang lumabas sila ng ospital, nagsisimula ng dumilim. Namamangha pa rin si Mateo habang pinagmamasdan ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Ang mga poste ng ilaw na isa-isang sumisindi, ang mga maliwanag na bintana ng tindahan, ang mga silweta ng mga taong naglalakad. Nanatiling tahimik si Arturo, nakalubog sa kanyang mga iniisip. Papa, sabi ni Mateo sa mahinang boses pagkasakay nila sa sasakyan. Sa tingin mo ba Diyos ang gumawa nito? Matagal na hindi sumagot si Arturo. Binuhay niya ang makina ngunit hindi umandar. Hindi ko alam, anak, pag-amin niya sa wakas. Buong buhay ko naniwala lang ako sa sarili ko. Pero ano ang nangyari ngayon? Pinunasan niya ang kanyang mukha. Hindi ko maipaliwanag. Naniniwala ako, matigas na sabi ni Mateo. Nagsalita si Tala tungkol sa kanya na nagpapagaling at tinulungan niya akong makakita. Tala, pag-uulit ni Arturo, nakaramdam ng pamimigat sa kanyang dibdib. Ang batang babaeng iyon, bigla niyang inikot ang sasakyan at nagmaneho pabalik sa plaza. Tuluyan ang bumagsak ang gabi at ang mga ilaw sa kalsada ay tumatanglaw sa halos walang taong lugar. Ilan na lamang ang mga taong naglalakad papunta sa sakayan ng jeep at ang mga nagtitinda ay nagliligpit na ng kanilang mga pwesto. Bumaba si Arturo sa sasakyan at nagsimulang magtanong sa lahat ng kanyang nakita. May nakita ba kayong batang babaeng walang tsinelas, nakalumang bestida na may maitim na buhok? Umiling ang isang matandang nagtitinda ng prutas. Wala po akong nakitang ganyan. At gabi na. Umuwi na ang lahat. Tumigil ang isang babaeng nagsasara ng kanyang flower shop. Batang babaeng nakayapak. Opo, nakita ko siya kaninang hapon. Lagi siyang nandito. Nakaupo sa upuang iyon. Itinuro niya ang pwesto. Kakaibang bata, parang laging may hinihintay. May alam po ba kayo kung saan siya nakatira? Kumakbang paharap si Arturo. Hindi ko po alam. Paparit-parito lang siya. Minsan kinakausap ang sarili, minsan nakaupo lang. Pero hindi ko na siya nakita simula kaninang tanghali. Inikot ni Arturo ang plaza, tinatanong ang lahat ng naroroon pa. Nakita ng ilan ng batang babae sa umaga, ang iba naman ay sa tanghali, ngunit walang may alam kung saan siya nakatira o kung saan siya nagpunta. Isang pulubi na nakaupo sa tabi ng bakod ng simbahang Katoliko ang nagsabi, "Mga 3 taon na pong pumupunta rito ang batang iyan.
Minsan sinabi niya sa akin na may hinihintay siyang espesyal na tao na kailangan niyang tulungan. Akala ko nasisiraan lang ng bait. 3 taon pag-uulit ni Arturo. 3 taon na siyang pumupunta rito. Opo, halos araw-araw siyang umuupo sa upuang yan at naghihintay. At ngayong gabi, nakita ko siyang naglakad papunta sa burol sa labas ng bayan. Hindi na siya bumalik. Bumalik si Arturo sa sasakyan kung saan nakabaluktot si Mateo sa likurang upuan, yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi mo nakita, tanong ng bata sa mahinang boses. Hindi, sabi ni Arturo, bumagsak sa upuan at tinakpan ang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Walang may alam kung nasaan siya. Totoo siya, di ba Papa? Nanginginig ang boses ni Mateo. Hindi ko lang siya inimbento sa isip ko, di ba? Hindi anak, hindi mo siya inimbento. Nakita ko rin siya at nakita rin siya ng maraming iba pa. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Arturo. Nakahiga siya, nakatitig sa kisame habang walang tigil na umiikot ang isang kaisipan. Nasaktan niya ito. Sininghalan niya ito, inakalang sinungaling, hindi man lang nagpasalamat. At iniligtas nito ang kanyang anak, ibinalik ang isang bagay na tila imposibleng maibalik. Natutulog ang asawa niya sa tabi niya, ngunit hindi maibahagi ni Arturo ang anumang bagay sa kanya. Isa itong rasyonal na babae. Isang accountant sa isang malaking korporasyon at ang mundo nito ay gawa lamang sa mga katotohanan at numero. Nang subukan niyang ikwento ang nangyari, nagkibit-balikat lamang ito. Siguradong nagkamali lang ng diagnosis ang mga doktor o kaya may spontaneous remission. May nabasa akong ganyan, Carmen, hindi mo naiintindihan pagpapaliwanag ni Arturo. Hindi ito pagkakamali. Himala. Tumawa ang kanyang asawa. Arturo, matatanda na tayo, walang himala. Ngunit alam niyang may himalang nangyari at hindi niya maalis ang pakiramdam ng pagkakasala na unti-unting kumakain sa kanya. Kinaumagahan, gumising siya na may buong pasya. Iniwan niya ang kanyang asawa sa bahay, isinama si Mateo at nagmaneho pabalik sa plaza. Nagpumilit ang bata na umupo sa parehong upuan kung saan nagsimula ang lahat. Amoy kahoy at may malamig na simoy ng hangin dito, sabi ni Mateo habang humihinga ng malalim. Ngayon ko lang nalaman ang amoy ng umaga. Umupo si Arturo sa tabi niya, ipinatong ang kamay sa balikat ng anak at pinagmasdan ng plaza na muling nabubuhay. Nag-aayos ng pwesto ang mga nagtitinda. Nagmamadali ang mga taong naglalakad. Papa, sabi ni Mateo sa mahinang boses. Kung makikita natin siya, hihingi ka ba ng tawad? Napalunok si Arturo. Oo anak, luluhod ako at hihingi ng tawad. Nagkamali ako. Natakot ako sa mga bagay na hindi ko maintindihan at kumilos ako na parang duwag. Hindi duwag si Papa, sagot ni Mateo. Sanay lang si Papa na kontrolin ng lahat at dito ay walang makokontrol. Para sabihin niyo ng isang 11 taong gulang na bata, napakalalim pakinggan. Nangilid ang luha sa mga mata ni Arturo. Biglang umihip ang hangin sa plaza, nag-angat ng alikabok at mga tuyong dahon. Isang kumikinang na bagay ang lumipad sa hangin at bumagsak sa mismong paanan ni Mateo. Pareho silang natahimik. Dahan-dahang yumuko si Mateo at pinulot ang manipis na sinulid na iyon. Kuminang ito sa kanyang kamay, sumasalamin sa sikat ng araw na parang mismong lamad na kinuha ni Tala mula sa kanyang mata. Papabulong ng bata. Galing ito sa kanya. Malapit lang siya. Lumingalinga si Arturo, ngunit wala siyang nakitang kamukha ni Tala. Nagdaan ang mga tao nang hindi ito napapansin. O baka gusto niyang malaman natin na malapit lang siya, dagdag ni Mateo ng malumanay. Kahit hindi natin siya nakikita. Nang sandaling iyon, lumapit ang isang matandang babaeng may maayos na puting buhok. Siya ang may-ari ng flower shop na nakausap ni Arturo noong nakaraang gabi. Pasensya na sa panggugulo, malumanay niyang sabi. Pero narinig kong hinahanap niyo raw ang batang iyon kagabi. Ako nga pala si Aling Rosa. Napabikwas ng tayo si Arturo mula sa upuan. May alam po ba kayo tungkol sa kanya? Tumango si Aling Rosa at umupo sa tabi ni Mateo na hawak pa rin ang kumikinang na sinulid. Kilala ko si Tala. Panimula niya. Oo, baka masyadong mabigat ang salitang kilala. Nagsimula siyang pumunta rito mga 3 taon na ang nakalipas. Maliit pa ya at laging nakayapak. Ilang beses ko siyang sinubukang bilhan ng tsinelas o bigyan ng pagkain pero palagi siyang magalang na tumatanggi. Sinabi ba niya kung taga saan siya, tanong ni Arturo. Hindi. Minsan lang niyang nabanggit na nakatira siya sa labas ng bayan malapit sa burol. Pero nung tinanong ko tungkol sa mga magulang niya, ngumiti lang siya at sinabing may nagbabantay sa kanya. Natahimik sandali ang babae. Kakaibang bata. Minsan umuupo siya sa upuang ito ng ilang oras para pagmasdan ng mga tao. Minsan tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya at sabi niya, hinihintay ko ang misyon ko. Hindi ko kailanman naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. At kahapon po, tanong ni Mateo na bahagyang umusod paharap. Nakita niyo po ba siya kagabi? Oo, tango nito. Matapos kayong umalis, nanatili pa siya sandali sa plaza.
May mga lumapit sa kanya nagtatanong pero halos hindi siya sumasagot. Tapos lumapit siya sa akin ngumiti at sinabing, "Tapos na ang trabaho ko rito." Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin pero tumalikod lang siya at naglakad papunta sa burol. Burol pag-uulit ni Arturo. "Ano bang meron sa burol na yun?" Huminga ng malalim si Aling Rosa. Sa itaas noon may lumang sementeryo at isang lumang kapilyang bato na abandonado na. Halos walang nagpupunta roon. Pero nakita kong naglakad si Tala papunta roon ng ilang beses. Sabi ng mga tao, ang kapilya raw ay isang tahimik na lugar para magdasal. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Arturo. "Ituro niyo sa akin ang daan," sabi niya. "Pupunta tayo, Papa?" Tanong ni Mateo habang tumatayo. "Oo, anak. Kailangan natin siyang hanapin." Gumuhit ng simpleng mapa si Aling Rosa sa isang pirasong papel, ipinapaliwanag ang daan papunta sa burol. Nagpasalamat si Arturo, hinawakan ng kamay ni Mateo at nagtungo sa sasakyan. Inabot ng 20 minuto ang biyahe. Lumabas sila ng bayan, dumaan sa makikipot na kalsada hanggang sa makita nila ang isang maliit na burol na nababalot ng damo at iilang puno. Sa tuktok nito ay may mga lumang lapida ng isang lumang sementeryo at isang maliit na puting kapilya na natutuklap na ang pintura. Umakyat sila sa isang maliit na daanan. Humihinto si Mateo bawat saglit para pagmasdan ng lahat ng bagay. Ang mga bulaklak sa gilid ng daan, ang mga ibon sa itaas, ang mga ulap na may iba't ibang hugis. Ang buong mundo ay tila bago sa kanya at bawat detalye ay isang himala. Napakaliit ng kapilya, may mababang pinto at makikitid na bintana. Tinulak ni Arturo ang pinto na tumunog nang malakas ng mabuksan. Sa loob ay malamig at tahimik. Pumapasok ang sikat ng araw sa mga maalikabok na bintana, tumatanglaw sa mga simpleng upuang kahoy at sa maliit na altar sa likuran. Walang tao, bulong ni Mateo. Lumingalinga si Arturo. Walang laman ang kapilya, ngunit sa gilid ng bintana ay may nakita siyang isang bagay na kumikinang. Nang lumapit siya, natagpuan niya ang isa pang manipis at naaaninag na sinulid. Katulad ng nahanap ni Mateo kanina. Kinuha niya ito gamit ang nanginginig na mga daliri at tiningnan ng kanyang anak. "Nandito siya," bulong niya. Lumapit si Mateo at tumayo sa kanyang tabi. Sa katahimikan ng kapilya, naramdaman ni Arturo na may isang bagay na nasira sa loob niya. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang kanyang pangangailangang kumontrol, ang kanyang paniniwalang mabibili niya o masosolusyonan niya ang kahit ano, lahat ng ito ay nadurog. Napaluhod siya sa gitna ng kapilya. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha at hindi niya ito sinubukang pigilan. "Patawarin mo ako," bulong niya sa hangin. "Patawarin mo ako, Tala. Nabulag ako, hindi ang aking mga mata kundi ang aking puso. Ibinalik mo ang paningin ng anak ko at hindi man lang ako nagpasalamat. Sinigawan kita, pinagtabuyan kita. Patawad." Lumuhod si Mateo sa tabi niya at niyakap siya. "Papa, huwag ka nang umiyak," malumanay nitong sabi. Sigurado akong naririnig niya tayo kahit nasaan man siya. Nanatili sila sa ganoong ayos ng ilang minuto hanggang sa mapakalma ni Arturo ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tumayo siya, pinunasan ang kanyang mukha at tiningnan ang kanyang anak. "Alam mo ba kung anong naintindihan ko ngayon, anak?" sabi niya sa garalgal na boses. "Akala ko ang kapangyarihan ay ang kakayahang bilhin ang kahit anong gusto ko. Pero ang tunay na kapangyarihan ay ang pagtanggap sa iyong kahinaan. Ang pagtanggap na may mga bagay na hindi makokontrol. At ang magtiwala," dagdag ni Mateo. "Oo," tango ni Arturo. "At ang magtiwala." Dahan-dahan silang lumabas ng kapilya at bumaba ng burol. Sa kanilang pag-uwi, nagtanong si Mateo, "Papa, patuloy ba natin siyang hahanapin?" Matagal na nag-isip si Arturo. "Hindi ko alam, anak. Pero alam ko na babalik tayo sa plazang iyon taon-taon sa parehong araw at magdadala tayo ng bulaklak sa upuan kung saan nagsimula ang lahat. Iyon ang magiging paraan natin para magpasalamat sa kanya. At kung isang araw ay bumalik siya," tanong ni Mateo na puno ng pag-asa. "Kaya luluhod ako sa kanyang harapan at sasabihin ko ang lahat ng dapat sana'y sinabi ko." Ng araw na iyon, matatag na sagot ni Arturo. Sa bahay, sinalubong sila ni Carmen ng may pagtataka. "Saan kayo nanggaling? Nag-aalala ako." Niyakap ni Arturo ang kanyang asawa at mahinang nagsalita. "Pumunta kami sa burol para hanapin ang batang nagligtas kay Mateo. At nahanap niyo siya?" tanong nito ng may malinaw na pagdududa. "Hindi, pero may nahanap kaming mas mahalaga." Ano? Tinitigan ni Arturo ang mga mata ng asawa. Ang pagkaunawa na hindi lahat ng bagay sa buhay ay maipapaliwanag ng lohika at na minsan ay kailangan lang nating magtiwala at magpasalamat. Gustong makipagtalo ni Carmen, ngunit nang makita ang ekspresyon ng kanyang asawa, natahimik siya. May nagbago kay Arturo. Ngayon ay mas malambot siya, mas kalmado, at kahit siya kasama ang kanyang mga numero at katotohanan ay nakikita iyon. 6 na buwan ang lumipas simula nang maibalik ang paningin ni Mateo. Maraming bagay ang nagbago. Ngunit walang mas malaki sa pagbabago ni Arturo, isang lalaking sanay na solusyonan ng lahat gamit ang pera at kapangyarihan.
Ang matagpuan ng kanyang sarili sa harap ng isang bagay na hindi niya mabibili o makokontrol, binago siya nito. Nagtayo siya ng isang organisasyon para makatulong at pinangalanan itong Pundasyong Tala bilang pag-alaala kay Tala. Ang organisasyon ay tumutulong sa mga bata mula sa mahihirap na pamilya na may problema sa paningin, binabayaran ng operasyon, gamot at rehabilitasyon. Personal na binabantayan ni Arturo ang bawat kaso at namangha ang mga empleyado kung gaano kamaalalahanin at kabait ang kanilang boss ngayon. Nagbago rin si Mateo. Buo nang nanumbalik ang kanyang paningin, mas luminaw pa nga kaysa sa ibang mga batang kasing edad niya. Nagkibit-balikat lamang ang mga doktor, tinawag itong medikal na penomena. Ngunit hindi lang pisikal na nagbago ang bata. Nagsimula niyang mapansin ang mga bagay na hindi niya nakikita noon, ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang mga kaibigan, ang lumbay ng isang guro, ang pagod sa mukha ng kanyang ama. Pumasok siya sa isang pribadong eskwelahan na puno ng mga mayayamang bata. Sila ay nakasuot ng mga mamahaling damit, nag-uusap tungkol sa mga bakasyon at mga bagong gadgets. Ngunit hindi na naramdaman ni Mateo na kabilang siya sa mundong iyon. Tuwing dumadaan siya sa isang pampublikong paaralan o nakakakita ng mga batang naglalaro sa labas, naaalala niya si Tala, ang batang nakayapak na may kupas na bestida, na mas mayaman pa sa lahat ng kanyang mga kaklase. Isang araw pauwi mula sa paaralan, pinahinto niya ang driver malapit sa isang maliit na parke. Sa isang upuan may nakaupong batang lalaki, na kasing edad niya, payat at nakasuot ng tinagpitagping jacket, may iginuguhit sa isang lumang notebook. Lumapit si Mateo. "Kumusta nung dinodrawing mo?" Nagulat ang bata at tinakpan ng notebook niya, akalang aasarin siya. Ngunit nang makita ang magiliw na ekspresyon ni Mateo, nahihiya siyang sumagot. "Mga ibon, gusto ko silang panoorin." Patingin may pag-aalinlangang iniabot ng bata ang kanyang notebook. Ang mga guhit ay simple ngunit buhay na buhay. "Napakaganda nito," tapat na sabi ni Mateo. "Ako nga pala si Mateo." Junjun, sagot ng bata nang ngumiti ng nahihiya. Simula noong araw na iyon, madalas nang dumaan si Mateo sa parking iyon. Nag-uusap sila ni Junjun tungkol sa mga ibon, tungkol sa pagdodrawing, tungkol sa buhay. Binigyan ni Mateo si Junjun ng magagandang lapis at notebook, at itinuro naman sa kanya ni Junjun na makita ang ganda sa mga simpleng bagay. Ang paglipad ng mayaang kalyo sa balat ng puno, ang paglalaro ng liwanag sa tubig. At sa tuwing may ginagawang mabuti si Mateo, naaalala niya si Tala, ang batang hindi natakot lumapit sa kanya noong siya ay bulag at nag-iisa. Ang paghahanap kay Tala ay hindi kailanman tumigil. Kumuha si Arturo ng pribadong investigador, nagdikit ng mga posters, at nakipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Ngunit nabigo ang lahat ng pagsisikap. Naglaho ang batang babae na parang nilamon ng hangin. At pagkatapos isang araw, habang sinusuri ni Arturo ang mga dokumento sa opisina ng Pundasyong Tala, inihayag ng kanyang sekretarya, "May isang babaeng gustong kumausap sa inyo, Anya." Tungkol daw sa isang batang babae na nagngangalang Tala. Tumayo si Arturo nang napakabilis kaya't natumba ang kanyang upuan. Papasiyakin siya agad. Isang babaeng nasa 50 taong gulang na nakasuot ng simpleng kulay abong damit ang pumasok. Pagod ang mukha nito, ngunit mabait. "Magandang araw po, ako po si Sister Lourdes. Isa akong social worker mula sa bahay ampunan ng San Jose sa labas ng bayan," sabi niya habang umuupo sa silyang inialok. "Narinig ko po ang tungkol sa pundasyon ninyong itinayo para kay Tala." "Totoo. Nakakakilala po ba kayo ng isang bata na may ganoong pangalan?" Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Arturo. "Oo, tinulungan niya ang anak ko. 6 na buwan na namin siyang hinahanap. May alam po ba kayo kung nasaan siya?" Huminga ng malalim si Sister Lourdes. "Wala." Ngunit 3 taon na ang nakalipas, isang batang nagngangalang Tala ang tumira sa aming ampunan. 8 taong gulang siya. Napaka-espesyal niya. Lagi niyang sinasabi na mayroon siyang misyon na kailangan niyang tulungan ng isang tao. Akala ng mga staff ay masyado lang malawak ang kanyang imahinasyon. Ano ang nangyari sa kanya? Isang araw sinabi niya na kailangan niyang hanapin ang batang lalaki na ibabalik niya ang liwanag. Hindi namin maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin at makalipas ang 1 linggo na wala siya sa ampunan at hindi na bumalik. Nag-report kami sa pulisya. Naghanap kami kahit saan pero wala. Tumigil siya sandali. 3 taon na. Natatakot kami sa pinakamasama. Pero nang marinig ko ang tungkol sa inyong pundasyon at na isang batang babaeng nagngangalang Tala ang tumulong sa isang bulag na bata upang makakita, naisip ko baka siya iyon. Kinuha ni Arturo ang kanyang telepono. "Mateo, pumunta ka sa opisina ngayon din." Importante ito. Makalipas ang 20 minuto, ang tatlo, si Arturo, Mateo at Sister Lourdes, ay bumiyahe patungo sa labas ng bayan. Ang bahay ampunan ng San Jose ay isang lumang 2 palapag na gusali na tuklap na ang pintura at may maliit na palaruan. Sinalubong sila ng head ng ampunan, isang matandang madreng may puting buhok sa kanyang opisina.
Kala ang pangalan niya malungkot niyang bulong. Oo, naaalala ko siya. Kakaibang bata, tahimik pero parang may liwanag mula sa loob niya. Palaging tumutulong sa mas maliliit, pinapatahan ng mga umiiyak sa gabi. May nabanggit ba siya kung saan siya pupunta, tanong ni Arturo? Wala. Isang umaga wala na siya sa kama niya. Naghanap kami sa buong barangay, nagtanong sa lahat ng tao. Wala. Tumayo ang madre. Gusto niyo bang makita ang kwarto niya? Hindi namin ginalaw ang kahit ano. Ganoon pa rin ito kung paano niya iniwan. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Maliit ang kwarto, may 4 na kama at isang simpleng maliit na mesa. Makitid ang aparador. Lumapit ang madre sa isa sa mga kama. Dito siya natutulog. Tumingin-tingin si Mateo at natahimik. Sa pader sa itaas ng kama ay may nakasabit na drawing na ginawa gamit ang mga colored pencils ng kamay ng isang bata. Ipinapakita nito ang isang batang lalaking nakasuot ng puting polo na nakaupo sa isang upuan sa ilalim ng puno. Sa tabi nito ay may isang batang babaeng may magulong buhok na inaabot ang kanyang kamay rito. Tila may liwanag na lumalabas mula sa kanyang mga kamay. Ako yan, bulong ni Mateo. At siya. Pero paano? Lumapit ang madre. Ginuhit niya ito 6 na buwan bago siya umalis. Tinanong namin kung ano iyon at sabi niya, ito ang kinabukasan ko. Kilabot ang gumapang sa katawan ni Arturo. Alam ng batang iyon. Sa paano man alam niyang mangyayari ito. May iba pa ba siyang iniwan, tanong niya sa garalgal na boses. Binuksan ng madre ang maliit na mesa at inilabas ang isang manipis na school notebook. Ito lang ang diary niya. Binasa namin ito para maghanap ng clue pero walang konkreto. Kinuha ni Arturo ang notebook gamit ang nanginginig na mga kamay at binuksan ang unang pahina na may sulat kamay ng bata na nagsasabing, ang aking diary. Dito ako magsusulat habang hinihintay ko ang aking misyon. Inilipat niya ang mga pahina, maiikli at simple lang ang mga nakasulat. Ngayong araw pumunta ulit ako sa plaza. Wala siya roon. Tinatanong ako ni teacher kung bakit ako pumupunta roon araw-araw. Hindi ko maipaliwanag. Alam ko lang na kailangan kong pumunta. Konti na lang. Nararamdaman kong malapit ko na siyang makita. Hanggang sa nakarating siya sa pinakahuling pahina. Nakasulat sa petsa ng araw na nagkita sila. Ngayon na ang araw. Gumising ako at alam kong mahahanap ko na ang batang lalaking kailangan kong tulungan. Hindi ko alam kung paano ko gagawin iyon. Ngunit naniniwala ako na pagdating ng oras, malalaman ko. Matutupad na ang aking misyon. Wala nang iba. Isinara ni Arturo ang notebook at idiniin iyon sa kanyang dibdib. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha at hindi niya ito sinubukang pigilan. Inihanda niya ang sarili niya para rito sa loob ng 3 taon, bulong niya. 3 taon siyang pumupunta sa plaza araw-araw para hintayin ang anak ko. At ako, hindi man lang ako nagpasalamat. Pinagtabuyan ko siya na parang walang kwentang tao. Niyakap siya ni Mateo. Papaalam niya. Tingnan niyo yung drawing, nakangiti siya. Masaya siyang natulungan niya ako. Nagsalita ang madre sa mahinang boses. Pagkatapos umalis ni Tala, tumawag kami ng pulis. Ospital, morgue. Wala. Parang naglaho na lang ang bata na parang hindi siya nag-exist. Totoo siya, sabi ni Arturo, inangat ang ulo ng may determinasyon. Totoo siya at binago niya ang buhay namin. Tiningnan niya ang madre. Patuloy namin siyang hahanapin. Pero kahit hindi namin siya mahanap, tutulungan namin ang ibang mga bata para alalahanin siya. Iyon ang magiging paraan namin ng pasasalamat. Nang lumabas sila ng bahay ampunan ng San Jose, dala ni Mateo ang drawing na nasa pader. Pinayagan siya ng madreng iuwi iyon. Papasabi ng bata sa mahinang boses. Paano kung hindi siya isang ordinaryong bata? Huminto si Arturo at tinitigan ang kanyang anak. Hindi ko alam, anak. Pero alam kong totoo siya at totoo ang ginawa niya. At kung hindi natin siya mahanap, ipagpapatuloy natin ang sinimulan niya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Tutulungan natin ang mga bata, lahat ng nangangailangan. Iyon ang magiging pasasalamat natin kay Tala, nasaan man siya. Lumipas ang 10 taon. Naging isang medical student si Mateo na kumuha ng specialization bilang doktor sa mata. Malinaw ang kanyang desisyon. Gusto niyang tulungan ng ibang tao na maibalik ang kanilang paningin tulad niya. Tuwing umaga pagkagising, nagpapasalamat siya na nakikita niya ang mundo at tuwing umaga ay naiisip niya si Tala. Mabilis na lumago ang pundasyong Tala. Sa loob ng 10 taong iyon, nakatulong sila sa libu-libong bata. Tumanda si Arturo. May mga puting buhok nang lumitaw sa kanya, ngunit naging mas malambot ang kanyang mga tingin. Taon-taon siyang bumabalik sa plaza, umuupo sa parehong upuan at nag-aalay ng bulaklak. Madalas mag-volunteer si Mateo sa feeding program ng pundasyon. Ideya niya iyon. Hindi lang para maglingkod sa mga tao, kundi para tulungan ang mga nangangailangan ng pinakabasikong bagay, pagkain, init ng kalinga at kaunting pagpapakatao.
At sa isang ordinaryong araw sa panahon ng tag-ulan habang nagsasandok si Mateo ng mainit na arroz caldo sa mga bumibisita, inangat niya ang kanyang paningin at nanigas. Sa harap niya ay nakatayo ang isang dalaga na nasa 20 taong gulang payat na nakasuot ng simpleng madilim na jacket. Nakatali ang kanyang buhok pero ang kanyang mga mata ang malalalim at madidilim na matang iyon na naaalala niya mula pa 10 taon na ang nakararaan. Kalabulong niya. Nahulog ang sandok mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig. Inangat ng dalaga ang kanyang paningin at nanigas din. Sa loob ng ilang segundo, nagkatinginan lamang sila. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Nanginginig ang boses ni Mateo. Nakakakita ka! Nakakakita ako! Tumakbo siya palabas mula sa likod ng mesa, binabaliwala ang nagugulat na tingin ng mga volunteers. Nakakakita ako! Dahil sa'yo! 10 taon na akong nakakakita. Tinakpan ni Tala ang kanyang bibig habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Sobra akong natakot para sa'yo. Inisip ko paano kung pansamantala lang yun. Paano kung may mangyaring masama? Nangyari ang lahat, gaya ng dapat mangyari. Sabi ni Mateo, hinawakan ang kamay ng dalaga. Nakaramdam siya ng init na pumuno sa kanyang dibdib sa simpleng pagdampi na iyon. Saan ka pumunta sa mga lumipas na taon? Hinanap ka namin kahit saan. Naupo sila sa isang maliit na mesa sa sulok ng feeding program. Nanginginig ang boses ni Tala habang nagsasalita. Pagkatapos ng araw na iyon natakot ako. Sinigawan ako ng husto ng papa mo. Tiningnan ako ng mga tao na parang may ginawa akong masama. Akala ko baka pagbintangan nila ako ng kung ano ibalik ako sa ampunan o kung saan man. Kaya umalis ako ng bayan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumira ako sa kalapit na probinsya. Nagkaroon ako ng iba't ibang trabaho. Nag-aral ako sa gabi. Lagi kitang naiisip. Sinubukan kong alamin kung ano ang nangyari sa'yo. At 1 buwan na ang nakalipas, bumalik ako. At narinig ko ang tungkol sa pundasyong ipinangalan sa akin. Hindi ako makapaniwala. Ipinangalan niyo ni Papa bilang pagkilala sa'yo, sabi ni Mateo na hawak pa rin ang kamay niya. Sa loob ng 10 taon hindi niya mapatawad ang sarili niya sa pagtrato niya sa'yo. Taon-taon siyang pumupunta sa plaza, nagdadala ng bulaklak at humihingi ng tawad. Tinakpan ni Tala ang kanyang mukha. Hindi niya kailangang humingi ng tawad. Natakot siya. Normal lang yon. Sinumang ama ay matatakot kapag nakitang hinahawakan ng estrangherong bata ang anak niya. Hindi matigas na sabi ni Mateo. Kailangan niya itong gawin. Nangako siya 10 taon na ang nakararaan na kung makikita ka namin, luluhod siya sa harap mo at tutuparin niya iyon. Inilabas ni Mateo ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Papa, pumunta ka dito sa feeding center. Ngayon na. Nahanap ko siya. Nahanap ko si Tala. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay humugot ng hininga si Arturo sa isang basag na boses. Papunta na ako dyan sa loob ng 10 minuto. Dumating siya sa loob ng 8 minuto. Tumakbo siyang pumasok sa lugar, ang mga matay desperadong naghahanap, hanggang sa huminto sa dalagang nakaupo sa tabi ni Mateo. Dahan-dahang lumapit si Arturo. Tumayo si Tala at naroon silang nakatayong magkaharap. Isang matandang mayamang negosyante na nakasuot ng mamahaling damit at isang payat na dalaga na nakasuot ng kupas na jacket. Ikaw nga ba yung bulong ni Arturo? Opo, sagot ni Tala na taglay ang parehong kahinahunan. At pagkatapos ng walang anumang sinasabi, napaluhod si Arturo sa kanyang harapan sa gitna ng silid. Natahimik at nakatingin ang mga tao sa malalapit na mesa. Patawarin mo ko, nanginginig niyang sabi. 10 taon kong dinala ang pabigat na ito. Binalik mo ang paningin ng anak ko. Gumawa ka ng himala tapos sinigawan kita at pinagtabuyan. Hindi man lang kita pinagsalita. Parang awa mo na patawarin mo ako. Lumuhod din si Tala at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tumayo po kayo, Don Arturo. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. Natakot po kayo. Kahit sinong ama ay magagawa iyon. Naintindihan ko po noon at naiintindihan ko po ngayon. Hindi umiling si Arturo. Dapat akong magpasalamat. Dapat akong lumuhod dahil sa pasasalamat, hindi dahil sa hiya. Pero mas mabuti na ang huli kaysa sa wala. Inangat niya ang kamay ng dalaga at hinalikan ito. Salamat. Salamat sa aking anak. Salamat sa pagbabago ng aming buhay. Tinulungan ni Mateo ang dalawa na tumayo. Magkasamang naupo ang tatlo at hindi maalis ni Arturo ang paningin kay Tala. Ikwento mo sa amin paano mo iyon ginawa? Tanong niya. Hanggang ngayon hindi pa rin ito may paliwanag ng mga doktor. Nag-alangan sandali si Tala, naghahanap ng tamang salita. Hindi ko po alam kung anong tawag doon. Palagi na po akong may kakayahang makita ang mga hindi nakikita ng iba. Hindi gamit ang aking mga mata kundi sa ibang paraan. Nakikita ko ang sakit ng mga tao, ang karamdaman nila ang dahilan ng kanilang pagdurusa. Tiningnan niya si Mateo at nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nang makita kita noon, naintindihan ko na ang mga mata mo ay natatakpan ng isang bagay na pwedeng tanggalin. Nagtiwala ako sa naramdaman ko.
At hindi ako nagkamali. At ngayon tanong ni Mateo na hindi matigil sa pagtitig sa kanya. Nasa'yo pa rin ba ang kakayahang iyon? Malungkot na ngumiti si Tala. Wala na. Pagkatapos ng araw na iyon nawala ang kakayahang yun. Ngayon eksaktong kapareho na lang ng paningin ko ang paningin ng iba. Huminto siya sandali. Naniniwala akong ang biyaya ay ibinigay sa akin para sa isang layunin ng tulungan ka. At nang matapos ko ang misyon ko na wala na ang biyaya, hinawakan ni Arturo ang kanyang kamay. At anong ginagawa mo ngayon? Saan ka nakatira? Anong trabaho mo? Umuupa po ako ng isang maliit na kwarto sa labas ng bayan. Nagtatrabaho po ako bilang tagapaglinis sa isang ospital. Simpleng sagot ni Tala. Okay lang po. Sanay na po ako. Hindi matigas na sabi ni Arturo. Hindi tama iyan. Iniligtas mo ang anak ko at nabubuhay ka sa kahirapan. Hayaan mong tulungan kita. Babayaran ko ang pag-aaral mo. Tutulungan kitang makahanap ng matitirhan ng trabaho. Mabilis na umiling si Tala. Hindi ko po yan matatanggap bilang limos. Ayaw ko pong maging proyekto ng awa ng sinuman. Paano kung hindi ito limos kundi trabaho sabat ni Arturo? Kailangan ng pundasyon ng taong talagang nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng nangangailangan ng tulong. Pwede kang magtrabaho para sa mga bata hindi lang sa material kundi pati emosyonal. Walang ibang mas makakagawa nito kundi ikaw. Nag-alangan si Tala. Hindi ko po alam. Wala po akong pinag-aralan sa ganyang bagay. Pwede kang mag-aral sabi ni Arturo. Pero mayroon ka ng isang bagay na hindi maituturo ng kahit anong diploma. Kabutihan at kagustuhang tumulong mas mahalaga yon kaysa sa kahit anong titulo. Tiningnan ni Tala ang mag-ama. Pareho silang nakatingin sa kanya ng may pag-asa at pasasalamat. Sige po, sabi niya sa mahinang boses. Tatanggapin ko po pero sa isang kondisyon. Gusto ko pong talagang magtrabaho para makuha ang pwesto ko ng walang espesyal na trato. Deal, sagot ni Arturo na may mainit ng ngiti. Simula ng araw na iyon nagbago ang lahat. Lumipat si Tala sa isang maliit na apartment na pinapaupahan ng Pundasyong Tala para sa mga staff nito at nagsimulang magtrabaho bilang coordinator ng mga programa para sa mga bata. Nag-aral siya ng psychology sa gabi para mas maintindihan ang mga taong tinutulungan niya. Naging hindi mapaghiwalay sina Mateo at Tala. Magkasama silang nagtatrabaho, nag-uusap tungkol sa mga bata, sa pundasyon naglalakad sa hapon at nagkukuwentuhan tungkol sa lahat ng bagay. May isang natatanging ugnayan sa pagitan nila. Ang uri ng ugnayan na nabubuo sa pagitan ng dalawang taong dating iniligtas ang isa't isa. Dahil hindi lamang ibinalik ni Tala ang paningin ni Mateo, ibinalik din niya ang paniniwala nito sa himala sa kabutihan, sa ideyang may mga taong tumutulong nang hindi naghihintay ng kapalit. At binigyan ni Mateo si Tala ng isang bagay na hindi niya kailanman nararanasan, isang pamilya, isang tahanan, isang lugar na maituturing niyang kanya. Lumipas ang 2 taon natapos ni Tala ang kanyang kurso sa psychology at naging napakahalaga sa pundasyon. Napakalapit sa kanya ng mga bata. Nararamdaman nila ang kanyang katapatan at init ng kalinga. Nakuha na ni Mateo ang kanyang lisensya bilang doktor at nagsimulang magtrabaho sa klinika ng pundasyon. Mas lalo pa silang madalas magkasama. Napansin ni Mateo kung paano bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing papasok si Tala sa kwarto. Kung paano niya naiisip si Tala kahit sa gitna ng trabaho. Kung paano nililiwanagan ng ngiti nito ang buong araw niya. Isang hapon naglalakad sila sa dalampasigan. Isang mainit na gabi ng tag-araw habang pinipinturahan ng araw ang kalangitan ng kulay rosas at ginto. Alam mo, malumanay na sabi ni Mateo. Huminto ka. Naalala ko ang mga mata mo sa loob ng 10 taon. Naalala ko ang boses mo. Naalala ko noong sinabi mong magtiwala ako sa'yo. At nagtiwala ako at hindi mo ako binigo. Lumingon si Tala sa kanya. Ginawa ko lang kung ano ang dapat kong gawin. Hindi. Umiling siya. Mas marami ka pang ginawa. Binago mo ang buhay ko. Hindi lang noong araw na yun sa plaza kundi ngayon araw-araw. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga. Tala, hindi ko alam kung paano ito sasabihin ng tama pero sa 2 taong ito may narealize ako. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi mo lang ibinalik ang paningin ko. Tinuruan mo akong talagang makakita. Makakita ng ganda sa mga simpleng bagay. Makita ang mga tao kung sino talaga sila. Makita ka. Natahimik si Tala, nanlaki ang mga mata. Tala, mahal kita, bulong ni Mateo. Siguro mahal na kita mula pa noong araw na umupo ka sa tabi ko sa upuang yon. Hindi ko lang naiintindihan noon. Pero ngayon, alam ko na at hindi ko na ito kayang itago pa. Natahimik si Tala habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Alam mong galing tayo sa magkaibang mundo, di ba? Bulong niya. Anak ka ng isang mayamang negosyante, isang doktor na may magandang kinabukasan. At ako, isang batang galing sa bahay ampunan ng San Jose na gumawa ng himala pagputol ni Mateo.
Ang pinakamabait at pinakamatatag na taong kilala ko na tumutulong sa ibang tao araw-araw para pagandahin ang mundo. Hinila niya itong palapit. Wala akong pakialam kung saang mundo ka galing. Gusto kitang makasama sa mundo ko habang buhay. Pero, walang pero malumanay na sabi ni Mateo habang inilalapat ang kanyang labi sa noo ni Tala. Sabihin mo lang sa akin ang isang bagay. May pag-asa ba ako? May nararamdaman ka ba para sa akin? Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Inisip kita araw-araw sa loob ng 10 taong yun. Nang umalis ako araw-araw kong inaalala ang batang lalaki sa upuan. Pakiramdam ko mag-is ako at ang alaala mo ang nagbigay ng init sa akin. Minulat niya ang kanyang mga mata at tinitigan siya. At nang magkita tayong muli na-realize ko na hindi lang kita naaalala. Mahal na rin kita nang matagal na siguro nga palagi. Niyakap siya ni Mateo at hinalikan siya. Isang malambot at nanginginig na halik. Ang unang halik ng 2 taong pinagtagpo ng isang himala. Nang maghiwalay sila, mahigpit siyang niyakap ni Mateo at bumulong. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Ako rin sagot ni Tala na yakap-yakap din siya. Nakatayo sila sa dalampasigan, naliligo sa liwanag ng takip silim at tila huminto ang buong mundo. Nang sabihin ni Mateo sa kanyang ama ang kanyang nararamdaman para kay Tala, hindi na nagulat si Arturo. Ngumiti lamang siya. Nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya at kung paano siya tumingin sa'yo. Nakatadhana talaga kayong magsama. Pero papasimula ni Mateo baka isipin niya na kasama ko siya dahil sa awa o ano anak pagputol ni Arturo. Binago ng batang iyon ang buong pamilya natin, hindi lang niya ibinalik ang paningin mo. Tinuruan niya tayo kung ano ang tunay na mahalaga. Kung mahal mo siya, wala nang mas totoo pa roon. Matagal na siyang bahagi ng pamilya natin. Ngayon magiging opisyal na lang. Lumipas ang 3 taon. Ikinasal sina Mateo at Tala sa isang simpleng seremonya kasama lamang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Simple ang kasal ngunit puno ng init at pagmamahal. Umiyak si Arturo habang inihahatid si Tala sa altar. Wala siyang ama at para kay Arturo isang malaking karangalan na gampanan ang posisyong iyon. Lumipat sila sa isang maliit na apartment malapit sa klinika ng pundasyon. Nagpatuloy si Tala sa pagtatrabaho sa pundasyong Tala at ginamot naman ni Mateo ang kanyang mga pasyente. Sa gabi umuupo sila sa balkonahe, umiinom ng mainit na kape at nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay. Minsan ay hinahaplos ni Mateo ang kanyang buhok at sinasabing, "Alam mo, araw-araw akong nagpapasalamat na umupo ka sa tabi ko sa upuang yon. At nagpapasalamat ako na hindi ka natakot sa akin." Isang batang nakayapak na may punit-punit na bestida, sagot ni Tala habang sumasandal sa kanya. "Para sa akin, ikaw palagi ang pinakamaganda," bulong ni Mateo sabay halik sa kanya. Lumipas ang 2 pang taon at nagkaroon sila ng anak na babae. Pinangalanan nila siyang Pag-asa dahil ang kwento nila ay isang kwento tungkol sa pag-asa, pananampalataya at himala. Sa parehong araw, eksaktong 15 taon pagkatapos ng himala sa plaza, ang tatlo, sina Mateo, Tala at ang maliit na Pag-asa, sa mga bisig ng kanyang ina ay bumalik sa parehong upuan kasama si Arturo. Ngayon ang upuang iyon ay may maliit na plakang tanso na nagsasabing, "Dito nangyari ang isang himala at ang himala ay patuloy na nangyayari." Nakangiti si Arturo sa kanyang 70 taong gulang habang karga-karga ang kanyang apo. "Alam niyo kung anong naintindihan ko sa lumipas na mga taon," aniya. Ang himala ay hindi lamang noong ibinalik ni Tala ang paningin ni Mateo. Ang himala ay tinuruan niya tayong lahat kung paano tunay na magmahal. Ipinatong ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. "Buong buhay ko hinanap ko ang lugar ko sa mundo. Akala ko tapos na ang misyon ko noong araw na yon sa plaza. Pero ngayon naintindihan ko na nagsisimula pa lang ito. Ang misyon ko ay ang makasama ka, mahalin ka at ipasa ang pagmamahal na iyon." Hinalikan ni Mateo ang noo niya. "At ang misyon ko ay paalalahanan ka araw-araw kung gaano kita kamahal at kung gaano ako nagpapasalamat sa bawat sandali kasama ka." Inabot ng maliit na si Pag-asa ang kanyang munting kamay papunta sa upuan at ipinaupo siya ni Tala mismo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. "Kapag lumaki na siya, ikukwento natin sa kanya ito," sabi ni Tala. "Ikukwento natin kung paano nagkita ang mga magulang niya tungkol sa himalang nagpabago sa lahat," dagdag ni Mateo, "at na ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang hangganan. Walang pinagkaiba ang mayaman at mahirap. Ang pag-ibig ay nandyan lang." Nakaupo silang magkakasama sa upuan, magkayakap, pinagmamasdan ng kanilang anak na inaabot ang sikat ng araw. At nang sandaling iyon, tila buong mundong nagliliwanag, taglay ang init at linaw. Dahil ang mga himala ay hindi natatapos. Nabubuhay ito sa loob ng mga taong naniniwala rito. Ipinapasa mula sa isang henerasyon, patungo sa susunod mula puso sa puso. At ang kwentong ito ay kwento kung paano ang isang batang nakayapak mula sa bahay ampunan ng San Jose ay nakatagpo ng isang bulag na bata mula sa isang mayamang pamilya.
at kung paano binago ng pagkikitang iyon hindi lamang ang kanilang mga buhay kundi pati na rin ang buhay ng lahat ng nasa paligid nila. Isang kwento tungkol sa kung paanong ang tunay na kayamanan ay wala sa pera kundi nasa kakayahang magmahal at tumulong. Isang kwento tungkol sa kung paanong minsan ang pag-abot lamang ng kamay sa isang estranghero ay sapat na upang baguhin ang kanyang tadhana ng habang buhay. Isang kwento kung paano umuusbong ang pinakamalakas na damdamin mula sa pinakasimpleng kilos, kabutihan, pananampalataya at pagnanais na gawing mas maganda ang mundo. Ang pundasyong Tala na itinatag upang parangalan si Tala ay patuloy na nagtatrabaho hanggang sa ngayon. Pinapatakbo ito ni Mateo at Tala ng magkasama upang tumulong sa libu-libong bata. Kahit sa kanyang katandaan patuloy pa ring nakikilahok si Arturo na nagsasabing ang pundasyon ang nagbigay sa kanya ng layunin. At sa parehong plaza sa parehong upuan sa ilalim ng matandang puno ng akasya ang mga tao ay patuloy na nag-aalay ng mga bulaklak dahil alam ng lahat na doon nangyari ang isang himala. Himala ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. At sinumang dumaan sa upuang iyon ay humihinto sandali at nagtatanong sa sarili, paano kung mangyari rin ang himala sa aking buhay? Paano kung makatagpo ako ng isang taong magpapabago sa lahat? Dahil ang mga himala ay totoong nangyayari. Araw-araw dito at ngayon, kailangan lang nating malaman kung paano ito makikita. Salamat sa pagsama sa amin hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sabihin sa amin sa comment section kung aling bahagi ang pinaka-nagpataba ng inyong puso. Noong nagkita ba sina Tala at Mateo sa plaza? O noong muli silang nagkita makalipas ang 10 taon at nagsimula ang kanilang pag-iibigan? Mag-subscribe at i-on ang notifications upang hindi niyo mapalampas ang iba pang mga kwento tungkol sa mga taong nagpabago sa mundo gamit ang kabutihan at pagmamahal. I-like ang video na ito kung naniniwala kayo na ang tunay na pag-ibig ay lumalampas sa anumang hadlang at na ang isang mabuting gawa ay kayang magpabago ng tadhana ng isang tao. At bago kayo umalis, panoorin ang kwentong iniiwan namin sa screen. Nakakasiguro kaming ang kwentong iyon ay magpapanumbalik din ang inyong paniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at himala.